pababayaan, nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanya sinapupunan, paano niya matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ang ina ang anak niyang tahanan, hindi kita malilimutan kailanman di pababayaan. Hindi kita malilimutan kailanman di pababayaan. Napanood nyo po ay bahagi ng naging memorial service na inialay ng Liberal Party noong nakaraang gabi sa Kalayaan Hall sa Malacanang para sa kanilang yumaong kapartido na si Secretary Robredo. Nakita po natin ang ilang scenes doon, ilan sa mga video clips na kasabay na pinlay nitong kanta ni Ogie Alcacid. Ngayon po, nakikita niyo po ang live video mula naman po sa Naga City. Courtesy po yan ng Solar TV, kung saan binabaybay po ng 10-wheeler truck na lulan ang labi ni Secretary Robredo ang mga kalsada sa Naga para dalhin sa Funeraria Imperial kung saan i-cremate itong kanyang mga labi. At gaya nga ng nabanggit ng aming kasamang si George Bandola sa kanyang ulat kanina, tatagal itong cremation ng humigit kumulang 1.5 oras, kasama na yung cooling down period bago mailagay sa urn at maibigay o ma-turn over sa kanyang pamilya. Tama, nakikita nga natin na andyan na buong puwersa yung kapulisan para bigyan ng seguridad yung mga tao na rin na patuloy na nagbibigay suporta hanggang sa huling pagbibigay pamamaalam kay DILG Secretary Robredo. Ito pong mga 8 nakatayo dito, ito po ay mga honor guards at casket bearers na rin
ng yumaong kalihim. 4 po dito ay mula sa iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines at 4 po ay mula naman sa Philippine National Police na alam po nating lahat ay nasa ilalim ng departamento ni Secretary Robredo, ang PNP po, na kanina nga ay namataan natin ang pinuno ng Philippine National Police, Director General Nicanor Bartolome, na nakikiramay po at nakikipaglibing sa pamilya Robredo. Tila dumating na po sa Funeraria Imperial itong funeral cortege ni Secretary Robredo at nakikita po natin itong honorary pallbearers. Kasama po dito si Secretary Ging Deles at DPWH Secretary Rogelio Singson, DOE Secretary Jose Rene Almendras. Sinundan po ito ng Pangulong Aquino at ng mga anak at byuda ni Secretary Robredo. Yan po, kasama rin po sa pallbearers si Justice Secretary Laila de Lima at DSWD Secretary Dinky Soleman. Tama, Katik. Kung matatandaan lang, bago dinala itong mga labi ni DILG Secretary dyan sa Maynaga, ay nagbigay din ng pugay itong Bureau of Fire Protection sa pamamagitan ng water salute. At habang dumadaan itong hearse ni DILG Secretary Robredo dyan sa National Highway, ay walang humpay na nagsasabi sila ng tubig bilang pagsuporta at pag-alala na rin sa mga nagawa ni DILG Secretary Robredo sa kawani naman ng fire protection. Kasama dito sa naging funeral cortege ng yumaong kalihim itong PNP band at 4 na platoon ng Armed Forces of the Philippines. Nakikita po natin na inaantabayanan na ang pag-unload nitong casket ni Secretary Robredo mula doon sa 10-wheeler truck na nagsilbing hearse ng yumaong kalihim. Napakaraming bulaklak po hanggang doon sa Funeraria Imperial ay nakalinya para nga po pagbibigay puri na rin at simpatya sa pamilya Robredo sa kanilang ipinakitang lakas amidst what happened, amidst this tragedy. At ngayon po nakikita niyo po sa inyong mga television screen, courtesy po yan ng Solar News, ay kasalukuyan na pong inihahanda itong mga labi ni DILG Secretary para ibaba doon o i-unload po doon sa hearse papunta naman po sa Funeraria Imperial. Dyan po, nasa nakikita natin, nasa Funeraria Imperial na nga itong funeral cortege ay bibigyan po ng isang 3-volley salute ng PNP. Itong si Secretary Robredo, susundan po ito ng playing of taps naman mula sa AFP. Matapos ito ay yung national flag ay tatanggalin na po sa ibabaw ng casket, itutupi at ipepresenta po ng Pangulong Aquino kay Attorney Leni Robredo. At pagkatapos niyan ay doon na nga magwawakas itong ibinigay na state funeral ng pamahalaan kay Secretary Robredo bilang isa sa mga naglingkod ng mahabang panahon, hindi lang sa Naga, maging sa DILG at sa mga kababayan na rin at mga Pilipino na rin na na-inspire ni Secretary Robredo. Hindi lang basta matagal na naglingkod, Kirby, no? Ngunit exemplary service talaga ang ipinakita at inialay ni Secretary Robredo sa ating bayan. At ito ang state funeral na iginawad ng Pangulo para sa kanya ay bihira po ito. Sa karaniwang pong pagkakataon, ang binibigyan ng state funeral ay ang Pangulo at mga dating Pangulo, Vice Presidente, dating Vice Presidente, mga pinuno ng Kongreso at mga national artists at national scientists. Ang Pangulo po on occasion ay nagbibigay o nagagawad ng state funeral sa iba pang nakikita niyang fit na bigyan ng ganitong honor at ito nga si Secretary Robredo. Tama, kung ating matandaan na yung pinakahuling nabigyan ng state funeral ay si President Macapagal noong July 1997.
Ang state funeral po ay merong following elements. Unang-una po ay sasagutin po ng sambayanan o ng pamahalaan ang lahat po ng gastos sa magiging services at paglilibing. At magkakaroon din po ng Book of Condolences na ibubuksan para sa mga dignitaries at iba pang VIPs. At arrival, departure at final military honors po ay ibinibigay para sa isa pong taong ginagawaran ng state funeral. Tama, Kati. At kasabay niyan, kasama rin sa mga ibinibigay yung flag na inilalagay sa casket ng nabigyan ng state funeral, at bibigyan din yan ng vigil guard. Pagkatapos noon ay yung cannon, yung final detail nga ng cannon, yung 19-gun salute at yung volley of salute. Kaya po ating napapansin tuwing itatransport po at darating sa isang lugar, mula pag-alis merong departure honors, at pagdating naman sa isang lugar meron pong arrival honors. Yan po ay bahagi, isang elemento po yan ng isang state funeral. Gayun pa man, kahit inalok din ng kasama rin, Kati, kung matatandaan natin na isa rin sa pagbabahagi ng state funeral ay ang paglilibing sa libingan ng mga bayani ng mga labi kung sino man yung nabigyan ng ganitong parangal. Pero mas pinilingan itong pamilya ni Attorney, kasama ni Attorney Leni Robredo, na dito na lang sa kanyang hometown sa Naga ilagak yung kanyang mga labi, para mas malapit nga naman sa mga kababayan niya na pinagsilbihan niya ng halos 2 dekada. At yan po, nakikita nyo live video mula sa Funeraria Imperial, kung saan ilang segundo na lang po, ilang sandali na lang po ay ibababa na mula sa funeral hearse itong casket na naglalaman ng mga labi ng yumaong kalihim. Kitang-kita po natin na hindi mahulugang karayom. Ito pong paligid ng 10-wheeler truck na siyang nagsilbing hearse nitong si Secretary Robredo. Alam na alam po natin na ilang dekada rin po nagsilbi bilang mayor ng lungsod ng Naga ang kalihim. Kaya dyan po talaga sa Naga ang buhos ng kanyang mga supporters. Hindi rin alintana, kahit yung init at yung pagod ng mga kababayan na sumusuporta kay DILG Secretary, dahil kahit ganitong panahon ay napakaraming bumuhos ng suporta para sa kanya. Samantala, tumungod po tayo sa situational report. Ihatid po yan sa atin ng aming kasamang si George Bandola mula pa rin po sa Naga City. George, anong latest dyan? Sa mga oras ito ay pansamantalang huminto dito sa pinakatarangkahan o gate ng Funeraria Imperial. Ito pong funeral cortege ng Secretary Jesse Robredo. Pero ang isang nakakabilib dito at sinamahan mismo ng Pangulo ang cortege, naglakad mula sa Basilica Minore de Nuestra Señora de Peña Francia kasama ang pamilya Robredo. Sinamahan niyang maglakad itong Senator ni Leni, ang mga anak na sina Aika, Tricia at Jillian. Gayon na rin sa mga cabinet secretaries na nagsisilbing honorary pallbearers, sina Secretary De Lima, Secretary Singson, Almendras, Lasierda, Dinky Suliman, Deles, Tolentino at Antonino. Ito po yung nagsisilbing honorary pallbearers, kasama na rin yung mga mismong honorary guards, o 8 honorary guards na nasa ibabaw mismo ng truck o hearse na itong si Secretary Robredo. At ilan sa mga personalidad na nakita kong sumabay din sa gitna ng tirik na araw ay itong sina Congressman Lucy Torres kasama yung kanyang asawa at ilan pa sa mga miyembro ng gabinete. Of course, nandito na simula pa nung pang isang araw bilang nangunguna nga ito sina Secretary Ricky Carandang at ilan pa sa mga cabinet katulad nila Secretary Mara Rojas. At nauna na pong pinalalahanan ng mga kababayan natin na maghintay na lamang dun sa Eternal Garden, pero medyo malayo po yun dito sa Funeraria Imperial, pero marami pa rin yung mga nagpupumili. Pero ang pinakahuling instructions ito ay bibigyan pa rin ng departure honors itong Secretary Robredo at bago tuloy ipasok sa crematorium na ang tanging makakapasok ay ang Pangulo at ang mismong miyembro ng Robredo family. Yan po ang mga pinakauling ulat, kasama na rin ng RTVM para sa Telebisyon ng Bayan. George Bandola, back to studio.
Maraming salamat, George Bandola. Ito na po nakikita natin na tangan